Hi! Nandito naman tayo sa kabundukan. Yes, muling paglalakbay sa umagang ito mga kabayan. Umaambon-ambon pero go pa rin tayo at may bagyo mga kabayan. Maraming mga school ngayon na walang pasok dahil sa bagyo po mga kabayan at sa linggo daw po lalabas ang bagyo. No? Ngayon, kahit bumabagyo po mga kabayan, kagabi nga sa view deck natin, ang lakas ng ulan mga kabayan, ang lakas ng hangin. Diyos ko, nilipad-lipad yung bahay natin mga kabayan, pero awa ng Diyos, hindi naman din nagtagal. No? At ngayon, kahit paano ay wala ng hangin, pero tuloy-tuloy pa rin po nakasimangot yung kalangitan po mga kabayan. Pero sabi ko, go pa rin tayo. No, dahil yung iba hinahabol natin dahil tag-ulan na. Hinahabol natin yung mga ibang bahay na talagang warak kawawa para magawa nila kaagad yung bahay nila mga kabayan. Para kahit papaano ay hindi sila mabasa at hindi lamigin. Lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. So ngayon po mga kabayan, bumalik tayo dito dahil maglagay ako ng solar sa bahay ni Tatay Ronnie para kahit papaano po mga kabayan ang dating tinitirahan na super dilim. Kumbaga nakatira sa kadiliman po mga kabayan dito sa gubat. No, na kahit papaano magiging maliwanag ang bahay ni Tatay Ronnie. Kaya sabi ko, puntahan natin, no, isaglit natin yung solar. Alam naman natin, sanay si Tatay Ronnie na walang ilaw. Nabuhay nga siya na walang ilaw ng ilang dekada po mga kabayan Siyempre, kahit papaano sa oras na natagpuan natin siya mga kabayan, kung ano yung pwede nating ipatikim sa kanya, ibigay sa kanya, why not? No, iparanas din natin kay Tatay Ronnie mga kabayan. So ngayon, mararanasan ni Tatay Ronnie sa loob ng ilang dekada po mga kabayan na hindi po siya nagkailaw na ngayon ay magiging maliwanag na po ang kanyang bahay. So sa ngayon bigyan muna natin ng isa, no, para habang ginagawa po yung kanyang bahay kubo po mga kabayan ay maliwanag kasi hindi natin alam, abutan tayo ng gabi diyan. Hindi natin alam, no, na habang ginagawa yung bahay ni Tatay Ronnie, nandyan din yung ating mga karpintero para kahit paano magiging maliwanag at hindi tayo mahirapan mga kabayan. So, nandito tayo ngayon at magbigay tayo ng solar sa bahay ni Tatay Ronnie at sana hindi tulad nung nakaraan na naghahagilap tayo na nangangalap pala ng pagkain. O di ba, imagine mga kabayan kabibigay lang natin ng bigas ni Tatay Ronnie, grocery ni Tatay Ronnie. Pero siya, kahit may bigas na nakapundo, no, kahit may grocery nakapundo, kape, etc., hindi pa rin tumitigil sa paghahanap ng root crops po mga kabayan. No? Samantalang meron na siyang makakain, mag-isa lang siya, hindi na siya magugutuman, may pagkain na siya, pero hindi pa rin siya tumigil mga kabayan. Talagang tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pangunguha ng root crops po. No, siguro ang gagawin niya mga kabayan or inisip niya mga kabayan, syempre sabi siguro niya mahirap ang buhay dito, mahirap magkabigas dito. Syempre kukuha pa rin ako ng mga root crops dahil hindi ko pwedeng aasahan ang bigas na binigay sa akin. Kailangan meron pa rin akong paraan na hindi puro bigas ang kakainin ko, na kahit papaano ay meron pa rin root crops na katuwang doon sa bigas na binigay natin. Ganyan po. Ganyan siya. Kaya sabi ko, wow, si tatay naman talaga. Oo, ang galing. Kasi syempre, yung iba yon, syempre hayahay muna, relax muna kasi may pagkain naman, pahinga mo na yung katawan. Pero siya mga kabayan, no, talagang nakita naman natin at napakahirap pa, buwis buhay.
Diyos ko, madudurog ang buong kaluluwa ni Tatay Ronnie kung nagkataon na mahulog siya doon sa pinagkuhaanan niya ng root crops po mga kabayan. Nakakatakot po talaga. So, sana nandiyan pa din siya. Hindi lumayo kasi hindi kami magkarinigan. Kahit lalabas yung litid natin mga kabayan sa katatawag sa kanya, no, ay hindi tayo maririnig. No, magbigay po sana ako ng radyo. Ang problema, no, wala na sanang problema sa pambili ng radyo. Ang problema, hindi rin niya marinig. Unless lang siguro kung ang bibilhin natin sa kanya sound system, yung malaking speaker, yung sound system talaga na yung volume niya ay abot hanggang kabilang barangay. 'Di ba? Hindi rin niya mapakinabangan mga kabayan kung bibili tayo ng radyo. Hindi niya magagamit kasi mahina nga po ang pandinig ni Tatay Ronnie. So, wala tayong choice ngayon. No, alangan naman bilhan natin ng speaker. Alangan naman bilhan natin ng sound system. Kundi wala na, nabulabog na yung buong kaluluwa dito sa gubat mga kabayan. Pati yung mga ibon dito, lahat ng kahayupan, magtakbuhan din na ingayan ni Tatay Ronnie. Diba? Kung pwede nga lang, sige, bigyan natin ng sound system. Kailang kawawa yung mga ibon dito, magsiliparan. Ano nangyari? Nagfiesta dito sa gubat. Diba? So, ganyan po mga kabayan. Naisip ko na nakanote na. Sige, solar at saka radyo ang ihatid natin. Pero ang radyo hindi matuloy kasi hindi maririnig ni Tatay Ronnie. Masaya yung baterya. Naubos na yung baterya mga kabayan. Walang narinig si Tatay Ronnie. Tapos naka-volume. Diba? So kasama pa rin po natin yung kanyang panganin anak. Masipag to. At ito lang ang nakaalala sa tatay niya. Galing kasi to ng ibang bansa. Ngayon lang nakauwi. Kaya ngayon lang namin natagpuan. Kuya, nandyan? Ha? Nandyan, kuya? Ay, umuusok. So sa wakas po mga kabayan, no, malamang 101% nandyan siya kasi umuusok yung bahay niya. Ay, salamat. Hindi na tayo maghagilap at hindi na mapuputol yung litid natin sa kasisigaw sa kanya. Kasi kahapon namalat talaga ako mga kabayan sa kasisigaw sa kanya. Walang narinig, no. Yun pala, hindi kalayuan mga kabayan sa bahay niya. Nandoon lang pala siya naghuhukay ng pagkain, root crops. No, kung hindi po namin narinig yung pagpuputo ng kahoy at yung mga tawag nito, kaluskos niya sa paghuhukay, hindi namin siya mahagilap. Anong nangyari sa'yo? Ha? Nadulas ka? Like, hindi umubra yung pagkaita ni kuya. Nadulas si kuya. Ako mga kabayan, no, bihira lang ako madulas kasi nag-iingat kasi natatakot talaga ako. Kaya pala bilang bug. Kuya Joel, kuya, meron palang aita na dudulas din. Akala ko hindi marunong madulas. So hindi na ako sisiga mga kabayan kasi hindi naman din ako marinig ni Tatay Ronnie. Tinanggal din niya yung naghahasa, delikado, naghahasa si Tatay Ronnie ng kanyang itak. Tatay Ronnie! Tatay Ronnie! Good morning! Delikado to, naghahasa na ng itak. Te! Oh, ayan po mga kabayan.
Di, nilagyan po namin to dito ng harang para sa ulan. No? Pero niligpit niya. Sininop niya mga kabayan, pati yung duyan. Ganyan siya. Ang galing magsinop ni Tatay Ronnie. So, naabutan natin siya. Sa wakas nandito. At naghahasa ng kanyang itak. No? Para siguro tumalas mga kabayan at gagamitin niya. Tatay Ronnie! Good morning! Good morning! Magandang umaga! Buti may ano din siya, may panghasa. Kumain ka na? Kumain na po kayo. May ulam pa po. Ulam. Tatay Ronnie, may ulam? Ulam? Meron. Nimalit-lit niya. Wow! Ang ganda! Ayos talagang ang galing-galing mo talaga. Ginawa mong barbecue. Kahapon, ang lalaki niyan. Ngayon, ang liliit na. Ginawa pala niyang barbecue mga kabayan. Napakagaling talaga. Napakahusay talaga mag-isip ni Tatay Ronnie. Oo. No? Talagang survival talaga dito sa sa kanyang tinitirahan dito sa kagubatan mga kabayan. So ayan po mga kabayan, nandito na tayo. Baka nagtaka kayo ni Tatay Ronnie na walang bihis-bihis. Kasi si Tatay Ronnie po mga kabayan, katulad niya nung nakaraan nabasa yan, naligo siya. So pinapatuyo na lang niya sa katawan mga kabayan. Ganyan talaga siya. Pero nung tinanong ko siya bakit hindi siya nagbibihis, meron siya mga damit dyan na nandito sa mga sako-sako mga kabayan. Nakatali na kasi, nakafix na kasi Para bang ayaw na niya, basta naglabas lang siya ng 2 piraso, isang damit, isang short, no? Basta yun na lang yung pang-araw-araw niya sa trabaho and everything. Nakasanayan niya ng ganyan mga kabayan. Pero meron pa naman din siyang mga damit dyan. Makikita ko rin yung mga kabayan kapag naayos na po yung bahay niya. Tatay Ronnie, bakit nasaan ang duyan? Sinop ka no? Bakit tinanggal niyo po duyan? Ano daw? Kakainin? Ano? Dagis ka no? Kakainin ng dagis. Bakit tinanggal niyo po yung dito, harang, para hindi kailangan, balik niyo mamaya din. Pag malamig at malakas ang ulan, balik niyo din ha. Sininop daw niya, baka daw kainin ng dagis, daga, ibig sabihin. No, dagis, daga. Kaya, okay. So, isa pala to sa mga dahilan mga kabayan kung bakit lahat ng gamit niya nakalambitin. Kasi, ang daga yung iniiwasan niya. Tinanggal niya yung duyan dito, ibabalik na lang niya, sininop muna niya, and then, pati yung trapa na kinover natin, sininop din niya kasi kakainin daw ng daga. Ganyan sa dagis. Kaya yan ang dahilan pala kung bakit lahat ng mga gamit niya ay nakalambitin. So ayan, ginawa mo na niya, itapan mo na niya yung ano niya. Ayan, gawin mo na niyang tinapa yung dahon ng tabako para magtabako siya. So, mo niya, iganggang mo na yung mga kabayan, no? Yung dahon para matuyo, and then gawin niyang tabako. Diskarte na malupit ni Tatay Ronnie. Di ba? Sabi siguro ni Tatay Ronnie, nandito na naman sila. Ano na naman kaya ang gagawin? Magbisi-bisihan na naman kami nito. Nakabisado niya sa katagalan mga kabayan. Wow, wala kasing araw, no? Walang araw. Kaya dito na lang. Uy, ay. Natawa si Tatay Ronnie. Bakit natawa po kayo? Bakit natawa kayo?
Kumain ka na? Kumain ka na, ikaw? Tapos na? Okay na? Oh. Kumain na. Nasa yung isda? Yung isda? Yung isda, bangus. Nandyan din. Very good. Pinag-aano mo na. Ito, ang ganda ng ginawa niya mga kabayan, no? Talagang tinusok niya sa alambre mga kabayan. Siguro yan ang ano niya, pang ihaw dito mga kabayan. Itad, parang itad. Itad ba sa mga ibang katutubo. Itad ang ginawa nila, yung parang sunugin na ganyan, oh. Tapos aabot ng ilang taon, ilang buwan. Bote, hindi po kayo umalis, no? Hindi kayo umalis? Dito lang kayo? Nagdamo daw po dyan. Nagdamo ka? Saan? Galing pala siya nagdamo mga kabayan. Ganon ka? Ano daw? Alam inip. Ha? Yero. Bakal. Mamachi. Yay manaliw. Ano daw? Wala daw. Sabi ko. Mangwakan tarik. Bayo kaya ho. Bayo anay paipakuan yero. Tamanalian yero. Agyan ay namang para di ilibir. Yeri na bakal. So ayan po mga kabayan, kaya ito yung sinasabi ko, no? Kaya ito yung sinasabi ko mga kabayan na iba-iba ang sitwasyon. Meron tayong nabibigyan ng mga light materials, mga gamit na gagamitin para sa bahay kubo nila. Ipaubaya natin sa kanila kung marunong sila, kung kaya nila, kung marami sila, bayanihan. Ipaubaya natin yon. Pero kung katulad ni Tatay Ronnie po mga kabayan na kailangan talaga ang guide ng team at ng karpintero, so iba naman yung sitwasyon niya. Kaya lagi kong sinasabi, yung mga pabahay natin na light materials po mga kabayan, nakadepende pa rin po tayo sa sitwasyon sa mga taong bibigyan natin. No? Nakadepende pa rin po tayo. Katulad ni Tatay Ronnie, halimbawa, bigyan natin ng materialis yan, kung hindi naman siya ma-guide, kung walang tutulong sa kanya dahil wala namang pakialam sa kanya yung mga anak, no? Ay hindi din po hindi niya magagawa yung bahay kubo na yun. Siyempre, nandito pa rin po tayo. Kaya lagi kong sinasabi, nakadepende sa sitwasyon, nakadepende sa taong tutulungan natin, nakadepende sa budget, nakadepende sa lahat ng bagay, sa mga bagay-bagay po mga kabayan. Ganyan. Okay. So, ayan mga kabayan. Para matuyo at pwede na niyang gawing tabako dahil walang araw dito. May dala akong solar. May dala akong ilaw, solar. Wala kang ilaw? Wala kang ilaw? Wala. Meron ako dala. Lagay natin dyan, ilaw. Ayos. Ayos. Ilaw. Labay mo ilaw. Ano daw? Ano daw kuya? Masunog. Masunog. Di na mo nga masunog. Akala siguro yung kuryente, masunog daw. Ilaw, masunog daw. Sabi niya, ilaw. 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 Hindi to di kuryente. Ano to? Solar to. Yung ginito o panel, hindi yung disaksak. Hindi. Ano lang. Kaya hindi ka masusunog. Magdikit yan. Kusa na. Nung sinabi kong ilaw mga kaibigan, sabi niya, sunog daw. Masunog daw. Akala niya di kuryente. Sunog. Hindi. Hindi ka masunog nito ha. Ilaw to. Lagay natin dyan para maliwanag. Hindi madilim ha. Okay? Okay. Okay? Ito? Kuntador. Ano daw? Kontador. Wala. Hindi to kontador. Solar. Solar lang. Ito panel sa araw. Araw. Alo. Pag nainitan. Pag nainitan to sa araw, sisindi.
magcha-charge sa araw. Hindi kuryente, hindi to kontador. Wala man tayo kuryente dito. Hindi to kontador. Hindi naman makakarating dito yung poste. Ito lang. Ilagay natin yan sa araw para magkailaw. Marami. Ha? Ano daw? Marami doon. Marami sa patag. Hindi sa ba? O marami doon sa iba. Ganito. Ginagamit na para hindi na magbayad. Kamu labin, kamu. Suludi. Oh. O lagay natin ha. O sige, tabako ka muna. Di ka nga nasunog sa tabako mo. Ito pa kaya na walang apoy. Uti ka. Sabi mo, sunog. Samantalang hindi ka nga nasunog dyan sa tabako mo. Tapos ito. Apoy, wow, apoy. Mana bako. Ha? Magtabako. Ikaw? Hindi. Mana. Magsinti. Hindi, ito pwede. Hindi. Hindi ka masusunog. Hindi po kayo masusunog nito. Nako. Sabi niya, masunog daw siya. Mana, bakit ka ni solar? Oh, manabako na yung solar para magasindi. So ito po mga kabayan, ito lang muna ilagay natin ngayon. No, titingnan natin. Siyempre, hindi naman pwedeng agad-agad ka punuin natin ng solar mga kabayan. Siyempre, maninibago siya dahil kumbaga kabaliktaran natin, tayo na sanay sa ilaw, maninibago tayo na walang ilaw. Si Tatay Ronnie naman na hindi sanay sa walang ilaw, maninibago din siya na may ilaw. Kaya nga ngayon sabi niya, masunog daw siya mga kabayan, no? Ito sabi niya kontador daw. O kaya metrohan to mga kabayan, no, kontador. Tapos syempre sa tingin niya siguro mga kabayan ilaw nang naisip niya kaagad may kuryente, masunog siya. Hindi niya alam na ito ay solar lang, no, panel. O tinitingnan talaga niya, o pinagmasdan niya ng maigi mga kabayan. Hindi ba daw to nananabako? Ito yung tabako niya. Ito yung ibabalot niya mga kabay sa tabako niya, dahon ng saging. O, diba? O, sige, tabako ka muna kasi lagay natin to. So, lagyan muna natin siya. Radyo! Labay mo radyo? Ano? Radyo? Ganon? Kani radyo. Radyo? Labay mo kano. Oh, hindi. Di mo marinig na. Di mo marinig radyo. Mbali yung kontak. Hello. Hello. Labay niya? Radyo. Radyo! Yung radyo ba? Radyo. Kaya lang paano di naman niya marinig mga kabayan. Ang lakas na ng radyo na, nakarating na doon sa kabilang bundok. Tapos siya, walang pakialam, nakaganyan lang. Diba? Naisip ko na yun, nakalista na yun eh. Kailang sabi ko, hindi pala maririnig ni tatay. So, malaking pakinabang to para makita ni tatay dyan. May ahas na ba sa tabi niya, sa palibot ng bahay niya, yung ganyan. Diba? Kasi nakakatakot. Tayong hindi sanay. Maliwanag na. Kontador. Kontador daw to. Bahala ka magbayad dito sa Meralco. Okay. Panalon man. Doon na lang. Oh, kahit dito na lang mamaya. Diyan kasi Ay. tapat sa doon. Oh. Doon pa lang. At saka sa itaas dito ilagay yun. Pakita mo sa kanya. Ano mo kaya? I-sulot mo. Pakita mo sa kanya. Para alam mo. Ipakita mo sa kanya kung paano ilagay. Sulat mo. Sige, sulat mo yun.
Ganito, pindot. Oh. Oh. Tapos, Di. oh, lagay natin ha, dyan para ilaw. Ha? Oh. So, ayan po mga kabayan, kahit papaano ay magkakailaw na tong warak-warak na bahay kubo ni Tatay Ronnie. Saan kayo natin ilagay? Banda doon. Kasi dito siya natutulog, ayaw niya masyadong silaw. Kahit dyan na lang, kuya, oh. At least may liwanag. Banda doon. Tali ka? Tali. Tali. Tika, lagay muna natin. Lagay muna natin. Kapag jabaw, kali. O, pwede rin. Ang tali. Ginagamit niya. Ang tali ng bahay. Babandang. Pagdamang. Tanggalin na yan nga. Hindi. Nasira ka na. Diyan na lang. Huwag mong tanggalin dyan, ha? Hindi naman ang kainin ng dagis. Huwag mong tanggalin para maliwanag lang dito, ha? Oh. Ito, ano mo? Ilagay ko na doon. Oo. Saan ba yung araw? Ang araw, saan dito ang araw? Uran, mabasa. Ulan daw mabasa. Okay lang kahit mabasa, okay lang, walang problema. So, Okay lang. Okay lang mabasa, wala siyang problema. Oh, problema siya kasi baka daw mabasa. Pindot, ikaw. Ikaw pindot. Ikaw pindot. Oh, Kali masira. patay, patay. Oh, pindot. On. Oh, sige, patay pindot, patay pindot. Okay. Sige, patay pindot. Chuk, chuk. Chuk, 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 chuk. Yan, ganyan yan ha. O, ikaw sayaw. O, so ayan. O, halika. Oh, yeah. Saan kayang araw, no? Oh, okay. Okay lang mabasa. Okay lang yan siya mabasa. Huwag niyong iligpit kahit umulan, bumagyo, dyan lang po yan, ha? Huwag niyong tanggalin. Kasi yan ang nagbibigay para umilaw yon. Kasi panel yan para mainitan siya, makakuha ng enerhiya at iilaw doon, ha? Okay. Kahit dyan sa butas ko yan. Ito yung bakal. Katakil ito. Walang problema, umulan, ha? Walang problema, okay lang. Kasi na problema siya mga kabayan. Kasi nga masinop nga to. No? Jay, Kaya sabi niya kanina, nagsinyas siya. kinasalong. Hindi daw pwede dito kasi sabi niya, mabasa yung panel daw. Sabi niya. Oh, di ba? Jay, aloy. Oh. Araw. Araw dito, araw. Araw, araw. Araw. Tamang-tama dyan. Tago mo yan, ha? Kasi para ano, tago mo yan. Gabi na, andar yan. Tago, tago. Dito lang, para pagkunin mo, patayin, sindi, pero naka-auto na yan, ha? Naka-automatic na yan. Oh, happy? 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 Masaya? 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 Happy. Oh. Happy. Happy, 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 happy. Happy. Happy, happy. happy, happy. Happy. Oh, happy, happy, happy. Happy, happy, happy. So, ayan po mga kabayan. No? Ay, nailagay na po natin yung solar niya. Pero nangamba siya mga kabayan, baka masunog daw yung bahay niya sa dala-dala nating ilaw. No?
at naipaliwanag natin mga kabayan ay naintindihan niya at naging okay na. Kasi siyempre, no, talaga yung buong akala niya sa dala natin di kuryente na may posti pa kasi na masunog daw siya. No, pero hindi niya alam mga kabayan na ganyan lang pala yung ilalagay natin na ilaw. Kaya matuwa yan siya mamaya. No, lalo na kapag maayos na po natin yung bahay ng mga kabayan. Baka isang ilaw sa loob, isang ilaw sa labas para maliwanag kung anong gagawin niya dyan sa labas mga kabayan. Ganun po ang gagawin natin. Yan muna. No, yan muna. Kasi hindi pa naman natin naumpisahan yung bahay mga kabayan. Tago nyo po yan ha kasi tornilyo yan doon. Masinop. Super sinop ni tatay. No, super sinop. Kahit ganito yung bahay niya, masinop siya. Nakasagregate yung mga gamit niya, nakasako-sako. Nakahang lang yan. Kasi nga, ang number one purpose niya, hinang niya, kasi nga may mga dagis daw. Sabi niya kanina. Dagis. Kaya yung nilagay natin dyan kanina na mga trapal at duyan niya, nililigpit niya after niyang gamitin kasi baka daw kainin. Nagsinyas siya, dagis, kainin daw. Kaya ganun siya kasino mga kabayan. Kaya yung damit niya, hindi na po siya nagbibihis. Ganyan lang talaga. Kasi nandoon, ang hirap ng kukunin, nakafix na doon, nakatali na. Kaya yun na yun. Siguro kukuha na lang siya ulit doon ng damit niya kapag talagang warak-warak na yung damit niya at saka short mga kabayan na lalabas na yung itlog niya. Saka na lang siguro siya magbihis ulit. Ganyan. Mabasa. Kunin niyo po. Mas okay. Masunog na lang siguro ito mga kabay, hindi pa maluto yung labit niya. Yeah. Sabi niya maluko talaga to. Kasi kahapon sumaya ako mga kabayan, sabi niya dito kay Kuya Joel, maluko. Sabi niya. Tinuro niya ako, kinausap niya si Kuya Joel, maluko daw ako. Ha? Kapatid na mister. Ano daw, kapatid? Mister kan, kapatid kan mister. Mister. Oh, Esther. Esther. Oh, kapatid daw ako ni Esther. Sino si Esther? Wala bitter. Labit, ano daw? Tiri. Ah, Terry. Kapatid daw ako ni Esther mga kabay. Baka meron siyang naalala ng mga unat na kakilala niya na ano. Tingin ko yung minilagyan na posti. Posti ng kuryente? Posti. Malayo yun. No? Hindi naaabot dito yung poste ng... Lagyo lawa. Ha? Para lagyo po. Ah. Pakilala ka tayo. Ang pangalan ko, hindi si Esther ha. Lori. Lagyo ko. Lagyo ko, Lori. Ano lagyo? Ano lagyo ko? Very good. Lori. Lagyo, Lori. Lagyo, Roni. Oh, lagyo, Lori. Lagyo mo, Roni. Mag-asawa. Oh, ito, picture ko. Picture ko. Oh. Oh. Pikat. Oh. Pikat. Pikat mo. Pikat. Dikit. Oh, dito na lang. Ayan. Ah, mabasa ba ito? Oh. Ano lagyo ko? Ano lagyo ko? Wala.
Lori. Oh, very good. Ayan ko lagyo. Oh. Kaya siguro, sabi niya kanina sa akin, si Esther daw ako. Kapatid Esther. Sabi niya, Pala tao eh. ano daw kaya? Babata. Bayot. Silaw. Dan kali dan. Daan? Ng pera. Pabili ng... Ano? Ano sabi niya? Babata. Enggak diperhati. Ano daw? May akan mabayat ka ni pampasanilaw ni. Maglako. Barak. Ah. Itu mamu yang beli diklap. Menusuk Manuktuk ka ba biklap? main kami. So, ganyan lang talaga ang routine sa buhay ni Tatay Ronnie dito. Paglilinis ng taniman niya, pangsisilo, panghuli ng ibon, pangangalap ng mga root crops, ganyan siya. Yun lang talaga ang ano niya, ang routine ng buhay niya. Yan o, napaka tahimik na lugar. Wala kang ibang narinig, huni ng kuliglig, huni ng mga ibon, iba't ibang klaseng ibon po mga kabayan, yan ang maririnig mo. Wala kang ibang maririnig. Para bang kung ikaw lang talaga mag-isa dito, para bang yung utak mo parang mabuburyo, yung utak mo para bang umuugong dahil nandito ka sa gubat. Yung ganyan yung feeling mo mga kabayan.